Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Mga kapapa Choy, magandang araw po. Bago po natin simulan yung kwento, maaari po ba akong humingi sa inyo ng isang subscribe? Malaking tulong po yan para sa katulad naming maliliit na content creator, para po mabilis tayong mag-grow. Yan lamang po mga kapapa Choy, maraming salamat po sa pagsuporta sa channel. Dear Papa Choy, hello po sa inyo at sa lahat ng sulit nyong listeners. Madalas ko pong marinig ang mga kwento ninyo habang nasa biyahe ako o gumagawa ng gawaing bahay. Totoo pala na minsan, mas natututo tayo sa buhay ng ibang tao. Kaya ngayon ay gusto ko ring ilabas ang sekreto at pagkakamaling matagal ko ng bitbit. Tawagin nyo na lang po ko sa pangalang Ika. 29 years old at taga Cavite. Hindi ko na lang po gagamitin ang tunay kong pangalan para maiwasan na rin ang gulo at para maprotektahan ang mga taong sangkot sa kwento ko. Isang madaling araw yon, Papa Choy. Kakagising ko lang noon para maganda sana ng almusal dahil papasada pa si Freddy ng tricycle. Pero nagtaka ako kasi ilang beses ko na siyang tinatawag at hindi siya sumasagot. Freddy, bumangon ka na. Tanghali na oh. Dilapitan ko siya at hinawakan sa balikat. Pero parang hirap siyang gumalaw. Pagharap niya sa akin ay tabingi yung bibig niya. Tapos parang gusto niyang magsalita pero hindi lumalabas ng maayos yung boses niya. Doon na ako kinabahan ng sobra. Bigla niyang nahulog yung hawak niyang kumot at napansin kong hindi niya maitaas yung braso niya. Nanginginig na ako noon habang paulit-ulit siyang tinatawag. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya sumigaw ako sa labas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Tinulungan nila akong buhatin si Freddy papunta sa tricycle ng kapitbahay namin para maisugod agad sa ospital. Habang nasa biyahe kami ay umiiyak na ako ng todo kasi nakikita kong hirap na siyang magsalita at parang nanghihina talaga ang kalahati ng katawan niya. Pagdating sa ospital ay dali-dali siyang chinek ng doktor. Ilang minuto rin akong naghihintay sa labas habang halos hindi mapakali. Pakiramdam ko noon ay sobrang bagal ng oras. Hanggang sa lumabas na yung doktor at kinausap ako. Bisis, na-stroke po ang asawa ninyo. Parang biglang nanghina ang buong katawan ko sa narinig ko, Papa Choy. Hindi ko agad na-process yung sinabi ng doktor. Ang nasa isip ko lang noon ay paano na kami? Paano yung gamutan? Yung pang-ospital? Wala kaming ipon at sapat lang lagi ang kinikita ni Freddy sa pamamasada. Doon nagsimula mabago ang lahat sa buhay namin. Halos 3 taon na kaming kasal ni Freddy noon, Papa Choy. Pero hindi pa rin kami nabibigyan ng anak. Siyempre, nalulungkot kami minsan pero lagi niyang sinasabi sa akin na baka hindi pa tamang panahon at may plano ang Diyos para sa amin. Mabait na asawa si Freddy. Kahit hindi kalakihan ang kinikita niya sa pamamasada, ay ginagawa niya lahat para hindi na ako magtrabaho pa. Lagi niyang sinasabi na responsibilidad niya akong alagaan bilang asawa niya. Kaya mahal na mahal ko talaga siya. Kaya nung na-stroke siya, pakiramdam ko ay parang kalahati ng buhay ko yung biglang nawala. At hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Hindi naging madali yung mga sumunod na araw pagkatapos may stroke ni Freddy, Papa Choy. Habang tumatagal kasi ay lalo kong nare-realize kung gaano kahirap magkasakit
kapag wala kayong sapat na pera. Yung konting ipon namin ay ilang araw lang ubos agad sa laboratory, gamot at pambayad sa ospital. Tapos noong kailangan na siyang i-confine ng mas matagal, ay lalo akong kinabahan. Kasi bawat araw ay may dagdag bayarin. Tumulong naman kahit papaano yung pamilya namin pareho. Yung nanay ko ay nag-abot ng kaunting pera. Tapos yung kapatid ni Freddy ay may naipahiram din. Pero sa totoo lang, ay kulang na kulang pa rin talaga. Nahihiya na rin ako lumapit ng lumapit sa mga kamag-anak kasi alam kong hindi rin naman sila mayaman. Dumating ako sa point na umiiyak na lang ako mag-isa sa CR ng ospital habang iniisip kung saan ako kukuha ng pambayad. At hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Hanggang sa may nagsabi sa akin na subukan ko raw mag-post sa social media. Kahit daw papano ay baka may maawa at makatulong. Sa totoo lang ay nahihiya ako noong una. At ayoko sanang magmukhang namamalimos online. Pero wala na talaga akong choice noon. Kaya gumawa ko ng mahabang post tungkol sa nangyari kay Freddy. Nilagay ko doon yung picture niya sa hospital bed, pati ang kalagayan niya. Nagmamakaawa talaga ako sa post na kahit anong tulong ay malaking bagay sa amin. Marami namang nag-heart at nag-share pero karamihan ay prayers lang. Nagpapasalamat pa rin naman ako kasi ramdam kong may concern sila. Pero kinagabihan, habang nakaupo ako sa gilid ng higaan ni Freddy, ay biglang may nag-message sa akin. Si Marlon. Kumpare namin siya ni Freddy sa isa naming kaibigan. Ninong siya ng inaanak namin kahit hindi naman kami super close noon. At ang alam ko lang ay matagal na siyang nagtatrabaho abroad. Nagulat lang ako kasi diretsyahan agad ang message niya. Kumare, nakita ko ang post mo. Kumusta na si Freddy? Nag-reply agad ako at sinabi ko yung totoong lagay ng asawa ko. Hindi ko rin napigilang umiyak habang nagtatype kasi parang pagod na talaga ako noon. Mabait naman kausap si Marlon. Sabi niya, huwag daw akong mawala ng pag-asa at gagawa raw siya ng paraan para makatulong. Akala ko nung una ay comforting words lang yun. Pero maya-maya ay humingi siya ng GCash account ko. Hindi pa rin ako nag-expect ng malaki. Sa isip ko na kahit 500 o 1,000 ay malaking tulong sa amin noon. Kaya sobrang gulat ko nang bigla akong makatanggap ng notification. 10,000 pesos. Literal na napahawak ako sa bibig ko sa sobrang shock. Ilang beses ko pang chinek kung tama ba ang nakita ko. Hindi ko napigilang maiyak habang nakatingin sa cellphone ko. Sobrang laki nun para sa amin. Lalo na't halos wala na talaga kaming pera noon. Agad akong nag-message kay Marlon. Kumpare, maraming salamat. Sobrang laking tulong nito sa amin. Tapos sunod-sunod pang pasasalamat ko kasi hindi ko talaga alam paano ko babawi sa kabutihan niya noon. At sa totoo lang, Papa Choy, noong mga oras na yon, pakiramdam ko ay dumating si Marlon bilang sagot sa dasal ko para kay Freddy. Akala ko noon, Papa Choy, ay medyo magiging okay na si Freddy pagkatapos ng mga unang gamot at procedure sa kanya. Kahit papaano kasi ay umaasa akong makakabawi pa siya. Pero kinabukasan ay bigla na lang nagpanik yung mga nurse sa loob ng room niya. Nakita ko silang nagmamadali habang chinecheck siya. Tapos maya-maya ay kinausap ako ng doktor. Sabi nila ay lumalala raw yung kondisyon ni Freddy at kailangan na siyang ilipat sa ICU dahil comatose na raw ito.
Parang nanlambot na naman ako sa narinig ko. Hindi ko alam saan ako huhugot ng lakas noon kasi bukod sa kalagayan ng asawa ko ay problema ko na naman yung malaking gastos. Mas lalo pa akong nataranta ng sabihin ng ospital na wala nang available na ICU room doon kaya kailangan siyang ilipat sa ibang ospital. At mas mahal yung lilipatan namin. Habang nasa ambulance kami ay halos hindi ako tumitigil sa pag-iyak. Pakiramdam ko noon ay unti-unti nang nawawala sa akin si Freddy. Pero wala akong magawa kundi kumapit sa Pag-asa. Pagdating namin sa bagong ospital ay halos maubos agad yung natitira naming pera sa down payment pa lang. Hindi ko na alam saan kukuha ulit ng pambayad. Nahihiya na rin akong lumapit sa pamilya namin kasi halos wala na rin silang maibigay. Doon ako kusang nag-message kay Marlon. Nahihiya pa ako nung una kasi kapapadala lang niya ng tulong ilang araw bago yon. Pero wala na talaga akong choice. Nanginginig pa ang kamay ko habang nagtatype. Kumpare, pasensya na kung lumalapit ulit ako sa'yo. Hindi pa man ako tapos mag-explain ay agad siyang nag-reply. Magkano kailangan mo? Parang gusto ko ulit umiyak noon sa sobrang relief. Hindi siya madamot kausap. Hindi rin siya yung tipong parang susumbatan ka muna bago tumulong. Kapag kailangan ko ng pera para sa gamot o pambayad sa ospital, ay mabilis siyang nagpapadala. Dahil doon ay halos araw-araw na rin kaming nagkakausap. Minsan chat lang at minsan video call, lalo kapag gabi at tahimik na sa ospital. Kinakamusta niya lagi si Freddy pati ako. Tapos ako naman ay hindi ko rin namamalayan na naikukwento ko na halos lahat sa kanya. Doon ko rin nalaman na binata pa pala si Marlon. Engineer siya sa Dubai, kaya sabi niya stable naman daw ang trabaho niya at okay ang kita niya. Kaya pala parang hindi siya nahihirapang magpahiram ng pera sa akin noon. Minsan pa nga sinasabihan niya ako na kumain naman daw ako ng maayos kasi halata raw sa mukha kong pagod na pagod ako. Sa totoo lang ay malaking bagay sa akin yung mga nakakausap ako noong mga panahon na halos pakiramdam ko ay mag-isa akong lumalaban. Pero never ko namang inisip na may ibang meaning yung closeness namin. Kasi para sa akin noon ay mabait lang talaga siyang tao at kumpare namin siya. Kaya habang tumatagal na mas nagiging close kami ni Marlon, ay hindi ko napapansin na unti-unti na rin pala akong nagiging importante siya sa araw-araw ko. Habang tumatagal po Papa Choy ay hindi ko na namalayan kung gaano kalaki na pala yung utang ko kay Marlon. Ang nasa isip ko lang noon ay mabuhay si Freddy at maituloy yung gamutan niya. Kaya kada may kailangan sa ospital like gamot, laboratory at professional fee ay kay Marlon ako lumalapit. Hanggang isang gabi ay chinek ko lahat ng sinedyang pera sa akin. Halos 300,000 na pala ang halaga. Doon ako sobrang kinabahan. Hindi ko na alam kung paano ko mababayaran yung ganong kalaking halaga. Na kahit kailan ay hindi ako nakahawak ng ganoong pera. Kaya napilitan akong maghanap ng trabaho kahit halos wala na akong tulog araw-araw. Nakapasok ako bilang kahera sa maliit na convenience store malapit sa ospital. Tuwing umaga ay maaga akong uuwi galing ospital para maligo at mag-ayos. Tapos diretso trabaho ako buong maghapon. Pagkatapos ng shift ko ay babalik naman ako sa ospital para bantayan si Freddy buong gabi. Halos wala na akong pahinga noon. Minsan habang nagbabantay ako sa ICU ay nakakatulog na ako ng nakaupo. Pero tiniis ko lahat. Kasi gusto kong kahit papano ay makapagbigay kay Marlon. Kahit pakunti-kunti lang. At noong una ay nakakahulog naman ako. Minsan 2,000,
Minsan 500 lang kapag kapos talaga. Hindi naman ako pinipressure ni Marlon magbayad agad. Sa totoo lang ay lagi pa nga niyang sinasabi sa akin na unahin ko raw si Freddy. Pero habang tumatagal ay bumibigay na ang katawan ko. Madalas hilo ako sa trabaho tapos minsan nilalagnat pa. Hanggang sa isang araw ay bigla kong nahimatay habang nasa duty. Doon ko na-realize na hindi ko na kaya. Napilitan ako mag-resign at bumalik na lang sa ospital para tutukan si Freddy. Pero ibig sabihin noon ay wala na naman akong pagkukunan ng pera. At mas lalo kong hindi makakahulog kay Marlon. Sobrang nahihiya na ako sa kanya noon. Minsan hindi ko na siya ma-replyan kasi feeling ko wala naman akong magandang masasabi kundi problema ulit. Hanggang sa sinabi niya sa akin na uuwi raw siya ng Pilipinas pansamantala. Hindi ko alam kung bakit. Pero kinabahan ako nung marinig ko yun. At noong araw na nagkita kami ay parang ang daming emotions na halo-halo sa akin. Hiya, pagod, utang na loob at kung ano-ano pa. Nag-usap kami sa loob ng sasakyan niya sa parking ng ospital. Kinamusta niya ako habang ako naman ay halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hanggang sa napaiyak na lang ako. Sinabi ko hindi ko na alam kung paano siya mababayaran. Wala na akong trabaho. Wala na akong maibenta. Tapos lumalaki pa nang lumalaki ang gastusin ni Freddy. Tahimik lang si Marlon habang nakikinig. At doon ko nasabi yung bagay na kahit ako ay hindi ko akalaing magagawa ko. Marlon? Kung gusto mo, puri ko na lang ang ipababayad ko sa iyo. Bigla siyang tumingin sa akin. At halatang nagulat siya. Noong una ay tumanggi siya at sinabing huwag ko raw gawin yon. Pero ako na mismo yung lumapit sa kanya. Sa totoo lang Papa Choy ay hindi ko na rin alam noon kung dala lang ba yon ng sobrang depresyon, pagod, o dahil matagal na rin akong nakakaramdam ng comfort kapag siya yung kausap ko. Hanggang sa tuluyang kaming nagpadala sa init ng emosyon namin. Sa loob mismo ng sasakyan niya ay doon nangyari yung bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa asawa ko. At pagkatapos noon, ay doon ko unang naramdaman na hindi na simpleng utang lang yung namamagitan sa amin ni Marlon, kundi malaking kasalanan. Pagkatapos nung unang nangyari sa amin ni Marlon, Papa Choy, ay doon na nagsimula yung mali naming setup. Sa tuwing kailangan ko ng pera para kay Freddy ay magkikita kami. Minsan kakain lang muna sa labas at minsan diretso hotel na. Sa una ay sobrang guilty ko talaga pagkatapos ng bawat pagkikita namin. Kada uuwi ako sa ospital at makikita ko si Freddy na walang malay sa ICU. At parang dinudurog yung dibdib ko sa konsensya. Pero habang tumatagal ay parang nasanay na lang din ako sa sitwasyon namin ni Marlon. Hindi naman niya ako pinipilit. Madalas nga, siya pa ang nagtatanong kung sure daw ba ako. Pero sa isip ko noon ay ginagawa ko lang lahat para kay Freddy. Hanggang sa kailangan na ulit bumalik ni Marlon sa Dubai. Bago siya umalis ay nagkita pa kami isang beses. Naaalala ko pa na ang tahimik naming dalawa noon. Parang pareho naming alam na ang gulo na ng sitwasyon pero wala nang gustong umatras. Pag-aalis niya ng bansa ay bumalik na naman ako sa araw-araw kong routine sa ospital. Banday kay Freddy, asikaso ng papeles at hanap ng paraan para may pambayad sa gamot. Pero ilang linggo ang lumipas ay may napansin ako sa katawan ko. Madalas akong nahihilo at nasusuka. Akala ko noon dahil lang sa stress at puyat. Hanggang sa hindi na ako dinatnan. Kinakabahan ako ng sobra.
Kaya bumili ako ng pregnancy test. Nanginginig pa ang kamay ko habang hinihintay yung resulta. At doon ko nalaman, Papa Choy, na buntis ako. Parang nawalan ako ng hangin noon habang nakatitig sa test kit. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatakot. Ang daming pumasok agad sa isip ko, lalo na si Freddy na nakahiga pa rin sa ospital noon. Ilang oras muna bago ko nagkalakas ng loob na sabihin kay Marlon. Akala ko sa totoo lang ay iiwas siya o matatakot sa responsibilidad. Pero kabaliktaran yung naging reaksyon niya. Masaya siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na pananagutan niya raw ako at yung bata. Nagpaplano pa nga agad siyang umuwi ulit ng Pilipinas. Pero ako mismo yung pumigil sa kanya. Sabi ko, wag muna. Dahil sobrang gulo pa ng isip ko noon. Hindi ko pa matanggap lahat ng nangyayari. Kada nakikita ko si Freddy ay lalo kong kinakain ng konsensya. Pakiramdam ko ay niluloko ko yung taong pinakamamahal ko habang lumalaban siya para mabuhay. Tahimik lang na nakikinig si Marlon sa akin. Tapos nagbilin lang siya ng isang bagay. Kahit anong mangyari, huwag mong ipapalaglag yung bata. At pumayag naman ako. Habang lumalaki ng palihim yung dinadala ko, ay lalo namang nanghihina si Freddy. Halos wala na ring magandang balita yung mga doktor tungkol sa kondisyon niya. Hanggang sa isang madaling araw, ay bigla na lang akong tinawag ng nurse. Dahil nagpapanik na sila sa loob ng ICU. Ilang minuto lang ang lumipas ay kinausap na ako ng doktor. Hindi na raw kinaya ng katawan ni Freddy at bumigay na siya. Parang gumuho ang buong mundo ko noon, Papa Choy. Hindi ko matanggap na wala na yung taong pinakamamahal ko. Yung lalaking nangakong aalagaan ako habang buhay. At mas masakit para sa akin. Habang umiiyak ako sa pagkawala niya, ay may batang nabubuhay sa sinapupunan ko na bunga ng pagsasakripisyo kong ibigay ang sarili ko para lang mailaban ko yung buhay ni Freddy noon. Nang malaman ni Marlon na wala na si Freddy ay agad siyang umuwi ng Pilipinas. Pero kahit dumating siya sa burol ay tahimik lang siya. Hindi siya yung tipong dikit ng dikit sa akin o nagpapapansin. Gabi-gabi siyang nasa lamay pero madalas nasa likod lang siya o kaya nasa gilid kasama ng ibang bisita. Siguro respeto na rin niya kay Freddy at sa pamilya nito. Pero kahit tahimik siya ay ramdam ko yung presence niya. Siya halos yung gumasto sa karamihan ng kailangan namin. Mula burol hanggang libing. Hindi man niya sabihin ng diretsahan ay alam kong gusto niya lang gumaan kahit papano yung pinagdadaanan ko. Habang lahat ay abala sa pakikiramay, ako naman ay parang lutang lang buong mga oras na yon. Kasi hindi pa rin nagsisink in sa akin na wala na talaga si Freddy. Sa totoo lang, ay mas lalo kong kinakain ng guilt habang nakaharap sa kabaong niya. Pagkatapos mailibing si Freddy ay madalas akong tawagan ni Marlon. Pero halos hindi ko siya sinasagot. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil hindi ko pa talaga kaya harapin lahat. Pakiramdam ko noon ay ang sama-sama kong tao. Hanggang sa isang gabi ay nag-message ako kay Marlon. Pwede bang hayaan mo muna ako? Kahit hanggang 40 days lang ni Freddy? Hindi naman siya nagalit. Ang reply niya lang sa akin ay naiintindihan daw niya ako at hinihintay niya ako kahit gaano katagal. Pagkatapos ng 40 days ni Freddy ay doon ulit kami nagkita. Tahimik lang kami nung una habang magkatapat na nakaupo. Hanggang sa diretsahan akong kinausap ni Marlon. Sabi niya ay pananagutan daw niya ako at yung batang dinadala ko. Handa raw siyang pakasalan ako at bumuo ng pamilya kasama ko. Pero hindi ako agad nakasagot noon. Sobrang gulo pa rin ang isip at puso ko. Parang hanggang moment na yon ay hindi pa rin ako nakakabangon sa pagkawala ni Freddy at sa lahat ng nangyari sa amin.
Direspeto naman ni Marlon yung katahimikan ko at hindi niya ako pinilit na magdesisyon agad. Lumipas ang halos 1 buwan, Papa Choy, ay nanaginip ako tungkol kay Freddy. Tahimik lang siya sa panaginip ko. Hindi siya nagsalita o lumapit man lang sa akin. Nakatingin lang siya habang nakangiti at sobrang gaan ang mukha niya na parang wala siyang sakit at problema. Pagkagising ko ay doon ko na-realize na baka kailangan ko na rin tanggapin na tapos na yung party namin ni Freddy at kailangan ko na magdesisyon para sa batang dinadala ko. Ayokong lumaki ang anak ko na walang maayos na pamilya at puno ng takot yung nanay niya. Kaya kinausap ko na si Marlon at pumayag ako sa alok niyang panagutan kami. Pero sinabi ko na gusto ko muna makalipas ang 1 taon simula nang mawala si Freddy bago kami magpakasal. At nirespeto naman niya yun. Pagkatapos ng 1 taon ay sinama niya ako sa Dubai at doon na rin kami nagpakasal. Nakapanganak na rin ako noon at habang tumatagal ay naging maayos naman ang buhay namin. Ngayon ay may maliit akong business para kahit papano ay may sarili rin akong pinagkakaabalahan at hindi puro kay Marlon nakaasa. 2 na rin ang anak namin ngayon. Hindi ko akalaing pagkatapos ng sobrang gulong pinagdaanan ko ay bibigyan pa rin pala ako ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng masayang pamilya. Maraming salamat po, Papa Choy. Dahil isa kayo sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob ilabas itong kwento ko. Sana ay may matutunan din ng iba sa naging buhay ko. Na minsan kahit mali yung naging paraan natin dahil sa desperasyon, ay may consequences talaga na habang buhay nating dadalhin. Kaya hanggat maaari ay piliin pa rin nating gumawa ng tama bago tayo lamunin ng sitwasyon. Alam mo Ika, hindi man naging tama ang lahat ng naging desisyon mo, ay makikita naman na ginawa mo yun dahil sa desperasyon at pagmamahal mo sa asawa mo noon. Ang mahalaga ngayon ay natuto ka at pinili mong bumangon para sa mga anak mo. Sana magsilbing paalala ito sa bawat desisyon natin ay may kapalit. Kaya lagi nating piliing lumaban nang hindi nawawala ang respeto sa sarili. Mga solid na Kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Ika ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe na rin kayo. I-comment nyo rin kung anong gusto nyong sabihin. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.